Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vela. 32 years old na ngayon at nakatira dito sa Pasig City. Matagal mo na akong listener sa radyo at kamakailan lamang ay naging subscriber ako ng inyong YouTube channel. Etong Papa Dudut at maging yung Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikikwento ko na sa inyo ang aking totoong karanasan. Siguro naman ay may hint na kayo dahil giveaway na ang suggested kong title sa aking istorya. Sisimulan ko ang aking kwento taong 2014. Yung panganay kong kapatid na babae ay nakabukod na sa amin. Nakatira siya sa kondo na kinuha niya sa Pasig. Halos lahat ng buildings doon ay medyo luma na. Kasama na yung mga ate ko. Except sa part na malapit sa park kasi yung mga buildings na bagong gawa ay nandoon. December 2014 ay nagpunta kami doon para mag-celebrate ng Pasko at New Year. December 24 nang napila yung kaliwang paa ko. Kaya naman hindi ako pwedeng panay lakad or tayo ng tayo. Umuwi ang parents ko after ng Pasko at babalik na lamang sila bago mag New Year. Anyway, yung unit po ng ate ko ay 2 palapag. Dahil may pilay ako ay nag-decide akong matulog sa sala kasi mahirap mag-akyat baba. Habang ang panganay at isa ko pang ate ay sa kwarto natulog. 12 AM na ata yun at hirap pa rin akong makatulog dahil bothered ako sa vibe ng paligid ko. Narinig kong nagkakagulo sa taas. Parang talon ng talon yung mga kapatid ko na naghahabulan. Nagtitilian at nagtatawanan din sila. At ang daming yabag ng paa ang naririnig ko. Narinig ko pa yung yabag ng paa ay pumunta sa pintuan ng kwarto. Kaya nag-expect akong may bababa sa kanila. Pero wala naman. Kalaunan ay nanahimik din sila. Kinaumagahan ay tinanong ko ang panganay namin kung bakit sila naghaharutan kagabi at parang naghahabulan pa. Sinabi ko rin na nakakaistorbo yung mga yabag ng paa nila. Sagot ng panganay ay totoong nagtatawanan sila pero never daw silang buwaba ng kama or nagtakbuhan. Medyo natakot ako pero natulog pa rin ako sa sala. Fortunately ay wala naman na akong narinig. Although kapag natutulog ako ay kalahating gising ang diwa ko dahil feeling ko ay may nakatingin sa akin. Few days later, sa sala pa rin ako natutulog. Pagkagising ko ay tinanong ako ng panganay kung may narinig ba raw akong mga batang naglalaro sa baba kaninang madaling araw. Ang building po kasi ng ate ko ay may katabi pang building sa pagitan nila ay may medyo malawak na daanan. Kapag sumilip sa bintana ng unit ng ate ko ay makikita agad sa baba yung daanan at mga dumadaan doon. Doon daw narinig ng ate ko yung mga batang naglalaro around 3 AM daw noon at bumangon siya para silipin yung ingay. Nung sumilip daw siya sa bintana
ay tumigil ang tawanan ng mga batang parang naglalaro daw. Binuksan niya ang wifi at narinig niya na naman ang tawanan ng mga bata. Dahil reklamador ang mga kapitbahay niya, madalas daw magreklamo ang mga ito sa group chat nila kapag may maiingay. Nang i-check niya ang GC, wala raw reklamo. Pero rinig niya pa rin ang tawanan at paghahabulan ng mga bata. Ang sabi ko ay wala naman akong narinig na ganon. Pinagsawalang bahala na lang namin ang ate ko. Pero may hinala na kami na haunted ang condo village na yon. Kahit sa elevator pa lamang at ang katabing unit ng ate ko, iba na ang pakiramdam ko. Samantala bukod sa akin ay tumira din si mama sa condo ni ate. Nung una ay tuwang-tuwa pa siya kasi malaki at maganda ang interior ng condo. Pero papadudot. Wala pa yatang isang buwan si mama doon ay bigla siyang nagkasakit. As in halos maging bedridden siya noon. At dahil sa may trabaho si ate, ako at ang isa ko pang kapatid na lalaki ang nag-alaga noon kay mama. At doon, may nangyaring kababalaghan sa amin. 2:00 ng madaling araw. Ginising ako ni mama dahil nagugutom na raw siya. Siyempre dali-dali akong buwaba sa kusina pero nanlumo ako kasi walang pagkain sa loob kundi mga pitsil lamang ng tubig. Hindi pa pala nakakapag-grocery noon si ate. Sinubukan ko namang gisingin ang kapatid ko na siya na lamang ang bumili ng pagkain dahil lalaki siya. Pero itong kapatid ko ay ayaw bumangon kaya no choice ako kundi ang lumabas para bumili ng pagkain. Nung una ay tumutol si mama na lumabas ako ng madaling araw pero hindi ko naman maatim na makitang nagugutom si mama. Kaya nag-ayos ako ng kaunti para buwaba na at bumili ng makakain niya. Since nasa 6th floor ang unit namin ay gumagamit talaga ako ng elevator. Pagsakay ko ng elevator ay wala naman akong naramdaman at normal lamang. Sanay na. Pero maya-maya ay biglang bumukas uli ang pintuan, meaning may pumindot ng buton sa labas. Nang tuluyang bumukas ang pinto ay wala naman akong nakitang tao kaya sinubukan kong silipin para ikumpirma. Pero wala nga. Inisip ko na lamang na baka may nagloko lang. Pagbaba ng 3rd floor ay muling bumukas ang pintuan pero ganun pa rin. Wala pa ring tao. Pati sa 2nd floor ay ganun din ang nangyari at sinilip ko pero walang tao. Hindi ako natakot dahil hindi naman ako matatakutin. Sobrang hilig ko ring manood ng mga horror movies. At ayan, finally ay nasa 1st floor ako at may tao na. 3 silang tenants at may dala-dala ring mga pagkain. Ang isa naman ay malaking bag. Buti na lamang at may malapit na convenience store sa labas ng condo building namin at isang coffee shop na bukas 24/7. Agad akong dumiretso sa convenience store para ibili si mama ng pagkain alam kong magugustuhan niya. Pagkatapos kong bumili ng pagkain sa labas, ay bumalik muli ako sa elevator. Hinihintay kong buwaba ito at maya-maya ay may dumating ding isang babae, may dala ding siyang pagkain. Natuwa ako dahil may kasabay na akong paakyat. Ngunit nakakapagtaka lang na sobrang tagal bumaba ng elevator. Naisip kong baka naglolo ko uli katulad noong nangyari sa akin kanina. Nang biglang nagsalita yung babae sa tabi ko. Naglolo ko ata talaga yung elevator no? Kanina pagbaba ko ay pabukas-bukas yung pintuan kaya ang tagal ko tuloy makababa. Dahil pareho kami ng karanasan ay sumagot din ako ng oo nga. Ganyan din yung nangyari sa akin kanina. Pabukas-bukas din yung pintuan kada floor kahit na wala namang tao. Sabay sagot niya ng ano kaya kung may pumipindot noon sa labas na hindi lang natin nakikita. Aniya sabay tawa ng kaunti. Mabuti pa'y maghagdanan na lang tayo para mas mabilis tayong makarating. Wala pang bubukas-bukas ng pinto. Suhestyon niya sa akin.
Umuo na lamang ako at nauna na akong umakyat at nakita ko namang sumunod siya. Nang makarating na kami sa kalahati ng hagdanan ay tumigil ako ng sandali para maantay siya. At noong hindi na kami nagkakalayo ay umakyat na ako ulit. Nagdahan-dahan na lamang ako para hindi ko siya maiwanan. Nang makarating na ako sa pintuan ng second floor ay tatanungin ko na sana siya kung anong floor ba ang pupuntahan niya. Pero paglingon ko ay wala na siya bigla sa likuran ko. Sobrang kinilabutan ako nang makita kong wala nang nakasunod sa akin. Dahil sobrang imposible na bumaba siya ulit dahil naririnig ko mismo ang mga yapak niya na nakasunod sa akin noong mga oras na yon. Ni hindi man lang din niya naisipang magpaalam sa akin. Sa sobrang takot ay dinalian kong tumakbo paakyat hanggang sa 5th floor kahit halos maubusan ako ng hininga sa sobrang pagod. Nang makarating na ako sa pintuan ng 6th floor ay agad akong pumasok at naglakad. Laking gulat ko nang makarating ako sa harapan ng pintuan ng elevator at saktong bumukas din ito kahit wala namang tao sa loob. Nagtayuan ang mga balahibo ko. Pati mga balahibo sa hita at bato ko sa sobrang takot. Kaya dali-dali akong pumasok sa unit. Tiyempo naman ang kapatid kong lalaki ang nagbukas ng pintuan. At pagpasok ko ay nakita ko na rin ang ate ko na nakaupo sa sala. Kakauwi lang nito galing sa trabaho. Pareho silang nakatingin sa akin at nagtataka. Bakit ganyan ang itsura mo, ha, Vela? Bakit takot na takot ka? Usisa sa akin ang kapatid kong lalaki. May nakasabay akong babae sa hagdanan, multo yata yon kasi biglang nawala. Sabi ko habang hinihingal. Bakit kasi hindi ka na lang nag-elevator? Tanong naman sa akin ng ate ko. Kasi akala ko sira yung elevator. Ang tagal kasing bumaba sagot ko. Pagkatapos noon ay inabot ko na sa kapatid kong lalaki ang binili kong pagkain. Siya na lang daw ang magpapakain sa mama namin. Naiwan kami ni ate sa sala. Nagkwentuhang saglit at pagkatapos ay bumalik ulit ako sa pagtulog. Papadudod siguro 6 na buwan pa kaming tumira sa kondo ni ate. Bago siya nag-decide na ibenta na lamang yon dahil balak niyang lumipat na ng Quezon City. Malapit sa main house namin. Paggaling ni mama agad kaming bumalik sa main house habang si ate naman ay inayos na mga papeles para maibenta na ang eerie condo na tinitirhan namin. At dahil sa maganda ang location ng condo, mabilis namang naibenta ang condo unit at muling nakabili si ate ng condo malapit sa isang mall sa North EDSA. Lumipas ang mga taon. Nagdalaga ako at nagkaroon ng boyfriend. After graduation at magkaroon ng magandang trabaho ay nag-decide na kaming magpakasal. Pero habang pine-prepare ang aming kasal ay nabuntis ako kaya nagpasya kami noon na tumira na ako sa bahay ng fiancé ko. And guess what? Nagulat na lamang ako dahil nakabili siya ng 2-story unit sa isang condominium sa Pasig, the same eerie condominium na dati naming tinitirhan noon. Ang pinagkaiba lang ay nasa 9th floor kami, mas mataas kumpara sa 6th floor ng dating unit ni ate. Kaya umasa ako noon na baka iba ang floor na yon at hindi masyadong eerie. Pero nagkamali ako, papadudot. Sa unang linggo sa unit namin na ito ay okay naman kami. Kaso kada buwan ay may napapansin kami na kakaiba. Usually kasi ay mag-isa lamang ako sa condo at yung dalawa kong angels o kasambahay sa condo na nagkukulong lang naman sa room pag nakakain ako. By the way, nakagawian kong tawaging angel ang mga kasambahay namin kaya huwag sana kayong malito kung ano yung angel na tinutukoy ko. Mabalik tayo sa kwento. Isang gabi ay binangungot ako. 4 months akong buntis ng mga panahong yon. Hindi ako makagalaw pero kita ko yung katawan ko. Then sa paanan ko ay merong nakatayo and may hawak siyang walis. Hindi ko kita yung mukha niya kasi nakapatay ang ilaw.
pero kitang kita ko yung imahe niya. Babae siya, kulot-kulot ang hair, nakamahabang suot at may hawak na walis. I know it's so funny thinking na baka mangkukulam yung nakita ko. Doon kinabukasan ay kinuwento ko sa fiancé ko. Then sabi niya ay wala lang yon, baka nananaginip lang ako. Knowing na hindi talaga siya naniniwala sa multo o sa maligno. Lumipas ang mga buwan. Grabe na yung nararamdaman namin. Yung isang angel ko habang naliligo ay merong nakita sa harapan ng shower curtain na nakatayo. Yung isa namang angel ko is nakitang nakasilip sa kanya ang babae sa may lababo. Then si mama naman ay dumalaw sa kondo habang natutulog sa room ay saktong binuksan ng angel ko yung door ng kondo. Nakabukas yung pinto ng room niya. Kaya naman may nakita daw siyang biglang tumawid na babaeng naka-white. Ito pa ang matindi, may fiancé na hindi naniniwala sa multo or anything. Alas 3 ng madaling araw ay bigla siyang nagising. Dali-daling hinahanap yung phone niya at binuksan yung flashlight. Then tinapat sa kisame ng kondo. At first ay takang-taka ako kasi first time niyang maging ganon. Then noong kalmado na siya ay tinanong ko na siya. Why, what's wrong? Sumagot naman siya sa akin na nothing, maybe naalimpungatan lamang ako. I saw something gumagapang sa kisame. That's why hinahanap ko yung phone ko para mailawan ko ng flashlight. Anyway, matulog ka na, anong oras na? Then nag-sleep na siya ulit. At ang akala ko ay yun lang ang mangyayari sa kanya. After ilang days ay sobrang nilagnat siya, sabi niya yung ulo niya ay parang hinahangin ng sobrang sakit. Latang-lata at hirap na hirap siyang huminga. So nagpa-check up kami sa tapat na hospital. But wala pa daw yung doktor na para sa kanya. So we decided na magpa-check up na lamang near sa condo. Ang daming test na ginawa sa kanya mula ulo hanggang pa. Ilang araw lang ay lumabas sa mga resulta pero walang nakita sa kanya, pero dinadaing niya pa rin yung ulo niya. Yung dibdib niya at nilalagnat pa rin siya ng sobra. Kaya minessage ko na ang mama ko and sinabi ko ang nangyayari sa fiancé ko. My mom told me na dalhin siya sa Bulacan at ipaalbularyo siya. As I said, hindi siya naniniwala sa mga ganung bagay, so sabi ni mama, bigay na lang ang full name niya, birth date, etc. Pero sa katulad ko na laking probinsya, naniniwala ako sa mga ganitong bagay. Nung kinagabihan ay nag-message na si mama na need kong iuwi ang fiancé ko dahil may nakasampa daw. Ganon ay hindi ko na maintindihan. Basta ang sabi ni mama, need niyang umuwi. Before kaming umuwi, dumaan kami ng simbahan, so eto na, umuwi na kaming Bulacan. Gabi na kaming nakarating kasi tinatansya pa niya ang sarili niya kung kaya niyang mag-drive. Pagdating namin sa bahay namin, nandun si mama and ninang ko. So pumunta na kaming San Roque dahil taga doon daw yung albularyo na titingin sa kanya. Pagpasok pa lamang namin at paghawak sa palad niya, ang sabi agad ng albularyo ay mabutit dumaan ka ng simbahan para magdasal. Nakakatuwa naman. Nagulat kaming apat kasi hindi ko naman siya kilala at hindi rin naman kami nagsabi sa kanya, kina mama at ninang, na dumaan kaming simbahan bago umuwi. So ayun, nag-start na silang dalawa. Kaming tatlo ay nasa labas, nakaupo kasi hindi daw pwedeng nandun kami. Pero kita namin siya sa bintana. Habang hinihilot siya or kung anumang ginagawa sa kanya ay nag-iiba ang mukha niya. Umaaray siya at kitang-kita ko sa bintana. Yung mukha niya pag tinititigan naming tatlo ay nagiging mukhang matandang babae. Hindi ko ma-explain kung bakit pero ganon talaga ang nakikita ko sa kanya. Hindi mukha ng fiancé ko, ibang mukha. Pagkatapos noon ay kinausap lang siya at may binigay sa kanya na dapat nakalagay lang sa ilalim ng unan niya. At meron pang isa na dapat ay nakalagay lagi sa bulsa niya kahit saan man siya magpunta. Sinunod naman namin yon, kaya makalipas ang 2 araw ay okay na siya. I tried to tell him na umalis na kami sa unit na yon. But he refused. Sabi niya ay malapit nang matapos ang house namin and makakalipat din kami.
Hindi niya din pinansin ang mga kwento nila mama and mga angels namin sa condo. Hindi daw yun totoo kaya huwag daw kaming maniniwala doon. Ilang months pa kami na nagstay sa unit na yon. Habang tumatagal ay mas lumalala yung mga nangyayari sa aming kamalasan. Nandun yung dinudugo ako, nag-aaway kami, nagkakasakit, nagkakaproblema sa business and work. After almost 9 months na pagstay namin doon, nanganak na ako. Tapos na rin ang bahay namin so anytime ay lilipat na kami. Before kaming makapaglipat ng bahay, ang dami pa naming nararamdaman. Hindi ko makakalimutan bandang 2:00. Gising pa kami kasi nagising yung newborn namin. Habang pinapadede niya si baby, ako naman ay nakaramdam na need kong umihi. So takbo agad ako sa CR. Yung CR kasi ng condo sa may main door namin. Yung room namin is katabi ng balcony. Yung room ng mga angels ko is tapat ng CR mismo. And katabi ng main door mismo. At magkatapatan ng pinto yung CR and door ng mga angels ko. Then katapat ng door ng balcony yung main door. So ito na nga, tumakbo na nga ako sa CR pero papadudot bago makarating ng CR ay dadaan muna ako sa sala and dining area. Habang umiihi ako, nanonood pa ako sa TikTok ng isang clip ng movie na nakakaiyak. May biglang umiyak as in hagulhol. Noong una ay dinedma ko kasi baka sa pinapanood ko lang. Noong pinost ko yung pinapanood ko ay umiiyak pa rin siya kaya bigla akong kinabahan. Parang lumalaki yung ulo ko and kinikilabutan ako. Napasigaw ako napatayo at hindi ko na naitaas ang panty ko. Biglang dumating ang fiancé ko kasama ang newborn namin. Naiiyak na ako noon. Yung fiancé ko ay pumasok sa banyo kasama ang newborn namin and rinig niya din yung iyak. Maya-maya ay nawala na. Sabi niya ay baka sa neighbors namin yon kaso paanong sa neighbors halos 3 lang yata yung nakatira sa floor na yon. Sa tapat namin is tomboy and malayo na yung isa. Imposible naman na yung tomboy sa tapat yon dahil sa CR namin narinig mismo. As in parang nasa tapat ko lang yung umiiyak. Parang nasa loob siya ng shower. Kaya naman kinabukasan ay dali-dali na kaming umalis sa Erie condo na yon. Inuna muna namin ng fiancé ko na makaalis kami ng anak ko at siya na raw bahala sa mga gamit namin. Doon muna ako pansamantalang tumira kina mama at makalipas nga ang 1 linggo ay tumira na rin kami sa bago naming bahay ng fiancé ko. And then makalipas ang 1 buwan sa bagong bahay namin ay natuloy na ang aming kasal. Siyempre masaya kaming pareho dahil natupad din ang mga pangarap namin. Papadudot dito ko natatapusin ang kwento ko. Masaya pa rin kami ng asawa ko ngayon at 2 na ang anak namin. Pero hindi ko talaga makalimutan yung eerie na condominium dyan sa Pasig City. Gusto ko sanang banggitin ang exact location kaso'y baka naman makopyright kayo o makasuhan na naninira kayo kaya wag na lang. Pero bago kayo bumili ng condo unit, ang golden rule is makipagkwentuhan muna kayo sa mga kapitbahay, sa gwardiya at sa mga taong matagal nang nakatira doon. Alamin niyo muna ang history ng bahay na titirhan ninyo bago kayo lumipat. Para hindi ninyo ma-experience yung na-experience namin ng asawa ko. Papadudot muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Vela. Maraming salamat kay Vela sa pag-share ng iyong kwento sa amin. Tama yung sinabi niya mga ka-online, mga ka-istorya. Bago kayo bumili ng bahay, condo unit o property ay alamin niyo muna ang history nito. Kung may namatay ba sa bahay, kung may nangyari bang hindi maganda, trahedya, kung nakasanla ba ito o hindi. Mainam na makibalita muna kayo sa mga magiging kapitbahay ninyo kung ayos lang ba na bilhin ang property na gusto ninyong bilhin. Maging alerto kayo palagi nang sa ganoon ay hindi kayo magkaroon ng malaking problema. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like,
mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel narrated by Jason Steele. Yan po ay produced by yours truly, Papa Dudut. At ganoon din po yung aming Papa Dudut Family YouTube channel. Kasi meron po kaming pinamimigay na GCash weekly sa mga nanonood po ng Papa Dudut Family. Papaano kayo mananalo? Puntahan nyo po yung channel at mag-subscribe po kayo sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.